The Philippines newest online radio. K5 Digital Media. Makikinig sa'yo. The views and opinions expressed by the host and the guest do not necessarily reflect those of the channel and the management. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng inaabot ng programang ito, mabuhay ang UDDS Walk with Pride. Muli, maraming salamat po sa lahat ng nakasama natin ngayong hapon. Sana po lahat ng mga UDDS, mga kaibigan ninyo na sana ay ma-like at share ang ating programa dahil tatalakayin po natin unang-una, ano ba ang kapakanan na maibibigay ng ating kilusan, no? At alam natin na ang UDDS ay United Defenders Democracy and Sovereignty. UDDS. Kasalukuyan nga po, tayo ay nagsosolo ngayon kasi ang ating host na si Vice President Marinette Gamboa ay medyo natatraffic. At tayo po ang inyong abang lingkod, si kasamang Ber Billos, ang chairman po ng Central o Quezon City Chapter, ang kasalukuyang nakaupo. At ganun din po ay binabati din natin sa pangunguna ng lahat ng mga national officers ng ating UDDS at binabati ko din po ang lahat ng mga exicom ng lahat ng mga opisyalis ng lahat ng ating mga region o Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 at 13. No? Sa kasalukuyan nga po ay marami tayong pag-uusapan. Punong-puno po ang ating mga gawain na kung saan ito po ay tatalakayin din mamaya pagdating ng ating Vice President at ng pangkalahatang kalihim natin na sila po ay magkasama sa isang sasakyan lamang at medyo natatraffic kasi po talagang ingat po tayo mga ka-UDDS, napakalakas po ng ulan, lalo't higit po yung ating mga sinasabi natin na pag-iingat, no? So ganun po rin, no? Yung pagsusuot po natin ng mask. Ako naman po ay walang mask kasi nag-iisa po ako sa studio. Mamaya po pag nagdatingan na sila ay malamang tayo po ay magsusuot ng face shield. Kaya ho nakahanda yung ating face shield sa loob ng studio. So ngayon po ay hayaan po natin na makita natin ano ba yung mga pinagagawa o mga gawaing nauna. Kanina nga po kung maaga kayong nagbukas ng inyong FB Live at YouTube Live, nakita po ninyo yung First National Conference ng UDDS National Officer. Ginawa po yan sa Club Pilipino, no? At siyempre nandoon po tayo bilang tagapangulo ng Central Chapter o ng Quezon City Chapter, no? Dahil po hinati nga po ang Lungsod Quezon sa ang Metro Manila sa apat, North, East, South, West. So tayo naman po ay nasa Central, no? So, ngayon nga po ay ano-ano ba yung mga iba pa nating mga ginawa. Hayaan natin na ang ilan sa mga pictures, no, sa pangunguna ng ating butihing Vice President at ng Membership Committee Chairman, si kasamang Efren Reyes, kung saan upang makita po natin yung mga ibang aktibidades na ating mapapanood. Na sana isa-isahin po natin yan upang maunawaan natin ano pa ba ang mga iba-ibang ginagawa, ano ba ang kabubuti ng mga membro at mga magiging membro pa ng UDDS sa mga kaganapan ng mga ginawa at mga programa ng ating samahan. B-Boy, ipakita natin ang ating mga gawain. So, habang hinahanda ni kasamang B-Boy, so tayo po ay babati din, no, sa mga katatapos lang nag-oath taking, no? At diyan po sa Angeles, alam ko ay
natapos ang inyong oath-taking at ganoon din pinakita din yung sa Las Piñas kay kasamang Rico. 10 pa ng iba pa nating mga usapin. So nandito po, panoorin natin yung mga ilang nakaganapan ng ginawa ng ating kilusan, ang UDDS. O yan, at yan po ay conference na ginawa sa Club Filipino, no? Na kung saan ang ating bisita ay si Yusek Dinsing. Ito naman po, kasama natin si Secretary Bello, no? Sa Aberdeen Court yun. Ito naman po si kasamang Efren Mahuko, no? So, ginawa yan sa regional. Ito naman po ay si General Obaldo yun yung ating kasama. Ito, saan natin itong ginawa ito? Sa Cagayan, no? Kung saan napakarami ang sumanib sa ating kilusan. Ito naman po yung mga pictures na nagsasaad, no? Na yun, si ating sekjen, no? Edgar Bilayon. Ito, at kasama ng ating Vice President, si Secretary Bello, ginawa sa Kowloon. Ito yung mga national officers natin, no? At masayang nakiisa, karamihan. At ito, sa Caloocan. Dami din natin sa Caloocan, ano? So, sa pangungunayan nila Mike, muli ay yan pa rin yung ating mga ilang nakuhanan ng pictures. Mukhang hindi ko nakikita sarili ko dyan. Yung pala sa dulo. Lagi tayong nasa dulo, no? Anyway, so, wala na bang B-boy? Wala na. So, yun po yung mga ilan sa mga, tawag doon, mga souvenir picture, alaala ng mga iba't ibang gawain o ginawa ng mga oath-taking at ng national president at ng mga local chapters natin, no? So, sa kasalukuyan, patuloy tayo. Ang central po sa pangunguna po ng inyong abang lingkod ay itatakda ang oath-taking. So, sa kaalaman po ng lahat, ang Lungsod Quezon o ang Central Chapter ay mayroon pong 142 na barangay. At tayo naman po ay pubuuin yung 5 standing EXICOM committee. Yan po pinangunahan ng chairman, vice chairman, secgen, treasurer at auditor, no? At ganun din yung bahagdan niya, kung makikita natin yung ating istruktura, ay magkakaroon po ng barangay EXICOM. Magkakaroon po ng district EXICOM at magkakaroon din po ng city EXICOM. So yung 142 times 5, yun po yung nakatakdang mag-oath-taking somewhere middle of October or third week of October. Kaya po inayahan na sana ang ilan sa mga pangunahing leader ng ating kilusan ay maging aktibong makikilahok. Alam niyo po, ngayong buwan na ito, Oktubre, ito po yung panahon na kung saan ay dapat tayong mga chapters, local chapters sa UDDS ay lumalapit sa ating mga barangay official, particularly sa barangay council, upang kilalanin yung ating kilusan upang maging aktibong makilahok sa pag-ukit ng mga programang panglipunan na tumutugon sa ating mga pangangailangan. Paano ho ba yan? Alam niyo po, itong Oktubre, ito po yung pasahan o gawaan ng mga budget, no, ng bawat barangay. Alam naman natin, sabi ng batas, na dapat 2/3 ng Barangay Development Council ay manggagaling sa kilusang pantao o yung NGOPO. Kaya tayo bilang isang UDDS, dapat po magpa-accredit tayo sa ating mga barangay upang tayo ay maging aktibong makilahok sa pag-uukit ng mga programang panglipunan, no? Upang sa ganon, yung mga totoong tutugon sa pangailangan natin ay kasama tayo sa pagpaplano. At tandaan din natin, iba po yung Barangay Development Council, iba po yung Barangay Council.
Yung Barangay Development Council po nga, yan po ay binubuo ng isang kapitan, 7 kagawad, isang SK, kasama po dyan yung 3 o higit pa na mga NGO-PO. Sila po yung bubuo ng mga programang panglipunan na tutugon sa pangailangan ng mamamayan. Pagkatapos po nito, pag nagawa ho ito naman po ipagtitibayin ng Barangay Council. Yan po yung sinasabi natin na kapitan, 7 kagawad, at isang SK. Pag yan po nagawa, pipirma ho din dyan yung representative o tinatawag nating congressman sa inyong distrito. No? At ganun din, ay pipirma ho din yung appropriation committee chairman ng konseho upang pagtibayin yan. So ganun po ang nangyayari sa atin, no? Kaya kailangan tayo mulat, tayo aktibong makilahok upang alam natin ang nangyayari mga pangunahing programa ng Barangay Council. Kasi po minsan po sa totoo lang ay hindi karamihan ata ay hindi naman natutugunan o hindi na-announce ng ating kapitan kung papaano o kailan gagawin ang Barangay Development Council. Kaya nga po dapat ang UDS, walk with pride, dapat alam natin to mga kasama. Dahil ang sabi nga natin, pag mayroong pagkakataon, dapat tayo ay maging aktibong makilahok. Lalo't higit, ito'y pangangailangan natin. Kaya kailangan natin talaga na alam natin bilang isang UDDS ang mga gawain natin, no? Na mga nakaatang na gawain natin sa ating mga balikat upang sa ganoon ay maging katuwang tayo sa pag-ukit ng mga programang panglipunan na tutugon sa ating mga pangangailangan. Siyempre, alam naman po ninyo, ang mga priority projects ng bawat barangay, depende ho yan sa pag-uusapan ng majority. Kaya kailangan tayo bilang NGO, kailangan aktibo tayong nakikilahok at dapat ay nagpapaliwanag natin na ang kailangan natin ito po ang dapat naming, ito ang kailangan namin, dapat ito yung mga pangunahing proyekto dahil ito po yung unang-unang tutugon sa aming mga taong bayan o mga barangay citizen, no? Naalala ko yung isang kwento na meron daw isang congressman umikot sa buong barangay. Nakita niya maraming dumi ng mga bata, maraming nagkalat, no? So, ang ginawa ng congressman, sabi doon sa barangay captain, alam ko na ang pangailangan nyo. Magtatayo tayo ng kubeta, no? Kasi maraming duming nagkalat Alam niyo ho ba, bumalik yung congressman bago mag-eleksyon, before almost 3 years, nakita niya yung kanyang proyekto, puro kubeta, bakit walang laman? Ang sabi ng mga tao, congressman, hindi naman ho namin yan ang kailangan Ang kailangan ho namin ay makain para ho may ilaman dyan sa kubetang pinatayo nyo. Kaya mga ka-UDDS, ito yung panahon na kailangan makilahok tayo at dapat marinig nila yung ating pangangailangan. Kasi po minsan, basta nakakita sila ng proyekto, kung ano lang yung kagustuhan nila at maladaling gawin, alam na natin bakit gusto nila yon. Siyempre, maraming Koreano. Magkano Korean? Meron ba ako dyan? Mga Koreano. Pero dapat po tayo talagang katuwang. Hindi naman tayo nagmamarunong. Bagkus ay tayo yung dapat alam natin o inaalam nila ano yung mga pangailangan natin upang sa ganon ay tutugma, no? Yung kanilang mga proyekto sa pangailangan natin. So yun po yung ilan sa mga usapin, no? Na kung saan dapat talaga ay tinutugunan. Hindi lang ng barangay level, bagkus siyempre ng 10 na mga katuwang din sa lungsod, mga konsehales, mga vice mayor, gobernador, na kung saan ganun po talaga yung proseso upang maging ganap na yung pag-ukit ng mga programang panglipunan. Ito po ay lahat ay pinag-iisa upang hindi
pare-parehas. Bagkos ito ho ay magkakaugnay. No? Alam po ninyo, minsan nakikita natin bakit may uka dito, bakit doon may hukay. No? Patalon-talon. So dapat ho, kailangan nating maging maayos. Yun, bati tayo. Pagbati, Virgie Tidon, si Tarima Alberto, Randy Alberto, Mark Tidon, Joen Tidon, the Tidon family, Cheryl Ortiz, Hannah Ortiz, Cheryl Ortiz from Albert Rima. Yun. Okay, very good. Chairman ng Batasan, si Manager Albert Rima. Okay. So, basahin din natin. So, kailangan din natin muli na ang UDDS ay maraming mga activity. Alam nyo po, ang maikling kasaysayan ng UDDS, ito po ay mamaya ay tatalakayin ng ating pangkalahatang kalihim. Hinintay lamang po natin siya kasama yung ating pangalawang tagapangulo ng ating kilusan upang ang ilan sa mga hindi po kasapi pa ng UDDS ay maunawaan at maintindihan ano po ba talaga ang mga layunin, no? Ang vision, mission, goal ng UDDS, Walk with Pride. Okay? So, okay, kung may mga question kayo, may mga comment kayo, i-type lamang po ninyo, babasahin po natin at ganoon din po, baka may activity kayo dyan, no? Pwede ho rin ng pagbate, alam na ninyo gagawin nyo, kung may birthday kayo, huwag na kayo magpadala kasi malayo ata. So, yun yung mga sinasabi natin dito, mga gawain. Ano pa ba? Marami din ho tayo mga programang pagsasanay, yung epektibong organisador ng pamayanan. Alam niyo po ba na bilang isang organisador ng pamayanan, tinuturuan po natin, ibinabahagi natin sa ating mga leader, ano ba yung tamang proseso ng pag-organisa ng samahan? At ganoon din, paano ba pinalalakas ang samahan? Paano ba gumagawa ng plano? No? Upang sa ganoon, maging equipped, hindi lamang yung ating mga opisyalis, ganoon din, matuto din yung ating mga kasapi. No? Kasi tandaan natin, ang ating kilusan, ang UDDS, ito po ay demokratikong pamamahala o demokratikong organisasyon na ang nasusunod ay yung nakakarami. Tayo po bilang isang opisyalis ay gabay lamang. No? So, ang masusunod pa rin, ano ba yung mga pangailangan talaga ng kasapian ng UDDS? Okay? So, yun, may mga nag-comment na. Saan ho ba nakakabili ng t-shirt? Yun, t-shirt. Nga, no, ganda ng t-shirt ko. Ano ba nakasulat? Oh, yun. Okay. Iaanunso natin yan. No, actually, meron pa nga kami face mask, no? May face mask pa. May jacket pa. Okay. So may mga activity tayo na namimigay ng jacket si si Vice Chairman, no? Okay. So sige, patuloy tayo, no? Ayun, yun, may nag-comment naman, saan ho ba kami pupunta kung gusto naming sumapi sa UDDS? Mamaya ho, itatalakayin din yan ni Secgen kung papaano, no? Kasi po lahat po ng probinsya o region, meron pong UDDS. At ang alam ko po, ang ibang mga probinsya, may mga barangay chapter na rin, no? So, madali naman pong makipag-ugnayan, lalo't higit napaka-aktibo naman ng mga opisyales at ang mga ilang leader ng ating kilusan. Ayan. So, siyempre ang chairman natin, Committee on Membership, no? National Chairman, si kasamang Efren Reyes. Hindi po nakakilala kay Efren Reyes. Siya po ay pogi, gwapo, no? Maginoo. Siya po yung artista at direktor, no? At so malapit na lang darating. Okay. Tama na yung sabihin ko, baka may magpamerienda pa. Okay. So, ayun, sabi dito ni Fidel Ramos, Lakay. Pagbati naman pare. Okay, pare. Alam ko, nasa ilalim ka ng tangke ng tubig dyan sa Pasay o kinokontrol mo.
So sana ay cool ka lang dyan. So ang ating mga kasamahan dyan sa magtutubig ng Maynilad, bay, wala raw tubig. Ang lakas ng ulan. Bali-balita ako eh. Malakas ang ulan, walang tubig kasi po hindi ata tumatama doon sa Angat Dam ang ulan. No? Sana magkaroon na ng ulanin ang Angat Dam nang magkaroon tayo ng tubig. Pero ang sabi naman next month daw, dahil walang tubig, bababa daw ho yung presyo ng tubig. Yun lang, no? So, ano bang sabi dito? Bakit po singkit daw ako? Totoo ho yung singkit ako eh. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy tayo dito, no? So, yung ilan sa mga pangunahing ginagawa natin ay nakikipag-ugnayan po tayo sa mga bawat barangay at tayo pinagtitiyak ng mga leader na kung saan ay kayang tumaya. Hindi ho taya sa loto, bagkus itataya yung kanyang panahon, oras at galing. Minsan ho yung yaman din kung may kakayanan. Kasi tandaan po natin, ang UDDS ay wala naman pong sahod dito. Ito po ay voluntarism. No? Ibig sabihin, ito po ay voluntaryong pagsanib. No? Na ang gusto lamang natin ay makatulong hindi lamang sa ating sarili, bagkus sa ating kapwa. No? So, yan yung gusto ni Juan Tamad eh. Paglaki daw niya, gusto niya maging kapwa. So, dapat lamang na tayo'y maging kapwa, tumulong sa ating kapwa, nang sa ganun naman ay may pakinabang tayo, no? Sa pag-unlad ng ating sarili, pag-unlad ng ating pamayanan, at pag-unlad ng ating bansa sa kabuuan. Okay? So, mga ka-DDS po dito sa Caloocan, batiin naman ninyo. Hello mga ka-UDDS sa Caloocan. Isang makabuluhang hapon po sa inyo. Okay? Ganon din po sa Las Piñas. Okay? Sa Las Piñas, kami po ay nanonood ng live. So, maraming salamat po sa Las Piñas. Okay. Meron pa dito, pag Nueva Ecija. Yun. Si Maripe David, yon. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Maripe. Okay? Oy, si Carico, Carico. Ng Las Piñas. Yan ang kilabot na leader ng Las Piñas. Walang kapaguran, no? Okay? So, ang sabi pa dito, Brother Bear. Brother Bear, ang galing-galing mo. Hindi po ako ang magaling. Ang magaling po ay ang ating kilusan, ang UDDS. Na kung saan, kaya nga po tayo nandito, ay ibinabahagi po natin yung biyaya ng Panginoon. Nang sa ganon, ay sabi nga, kung ano daw ang pwede mong magawa sa iyong kapwa, kabubuti ng lahat, gawin mo. Ako naman po, hindi masalat nagbubuhat ng bangko. Wala po akong ginagawa, pero busy po ako. No? So busy po sa ganitong klase ng gawain dahil ito po yung yung tawag sa atin, no? So papaano ho ba mag-member diyan? Madali lang pong mag-member. Pupunta lamang po kayo. Mamaya po ipa-plus natin sa ating telepono kung ano-ano yung mga nangyayari sa atin. Okay? So tayo po ay magko-commercial muna at pagbalik po, makakasama na po natin ang ating Vice Chairman, no? Vice President po, si Miss Marinette Gamboa at ang ating SecGen. Yun. Upang pag-usapan natin yung vision, mission, goal. At paano, kasi maraming tanong dito paano daw sumapi sa UDDS. Magko-commercial naman po kami. Ang bayan kong Pilipinas, lupain
ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang pala, nag-alay ng gandang dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at kalita. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga ka-UDDS. Magandang hapon po. Ito po ang inyong lingkod, ang iyong kapatid, si Marinette Gamboa, na nagbumabati sa inyo ng magandang hapon. Sana po nagkaisa tayo dito sa panunood sa ating programa. Mga kapatid, ako po ang iyong Vice President, National Vice President of the United Defenders for Democracy and Sovereignty. At kasama ko po dito ay ating National Secretary General na si Mr. Edgar Bilayon. Magandang hapon, Madam Vice President, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kasamahan sa United Defenders for Democracy and Sovereignty sa buong bansa. Alam po natin ngayon na nakamonitor at nakikipag-participate dito sa programa ng UDDS. Madam Vice President, mabuti naman at nagawa natin itong programa sapagkat mahalaga na ang mga kasamahan natin ay nare-reach out natin through this program sa pamagitan ng itong video program. Ito po kasi Kaegay, ang tawagan po natin kasi kapatid Kaegay. Alam mo itong ating programa, naka-online po tayo nationwide sa ating through our Facebook, UDDS Walk with Pride at saka UDDS United Defenders for Democracy and Sovereignty. Mga kapatid, every Saturday po tayo, nandito po tayo from 3 to 5. At magkakasama po tayo dito. Lahat po ng tungkol sa UDDS ay ating pag-uusapan. Gusto natin batiin na Kaegay yung ating presidente at ang ating chairman at kung sino po sila ay dapat po natin pakinggan. At ipakilala muna natin sila. Yes, Madam Vice President. Ang atin po kasing istruktura para din naman dito sa mga nasa regions, bagamat alam naman natin na alam din ninyo, no? Pero ulitin natin para at least sa kaalaman ng mga iba pang mga nanonood at nakikinig ng mga kababayan natin who might be interested also to be a part of our family. Ng ating pong chairman dito, binabati natin si Chairman Wilfredo Martinez, no? Na sa ngayon ay nasa La Union, Madam Vice President. Binabati din natin ng ating Pangulo, ang pambansang Pangulo, si Madam Catalina Pizarro, na kanina nakita ko dun sa post, Madam Vice President, nandun pala siya sa Manila Bay. Kasama niya sina Yusik Dancing ng DILG, ang mga taga-DNR, upang subaybayan yung mga nangyayaring pagtatambak at paglilinis doon sa Manila Bay area. Ganon din ay binabati din natin, Madam Vice President, yung iba't iba po nating mga opisyalis sa regions. Halimbawa, umpisahan na nga po natin, Vice President, doon sa pinakadulo, yung Region 1. Region 1, ayan, okay. Sa pamumuno po ng isang magiting na dating general, at ngayon po ay minabuti niyang sumama sa UDDS upang ipagpatuloy ang paninilbihan sa ating mga kababayan. Si dating general, ang ating regional chairman for Region 1,
ay si General Pedro Obaldo. Ayan, si General Pedro Ubaldo Kumusta po. ka dyan, General? Kumusta? Dapat nandito ka. General Ubaldo, sana nandiyan ka nakikinig sapagkat alam po namin na very busy ka upang lalong palawakin ang UDDS dyan sa Region 1. And hopefully, pag nakita mo kung paano kumilos ang ibang mga regions ay ma-inspire ang ating mga kasamahan, mga kapatid dyan sa Region 1 para mas lalo pang mapalawak at mapatatag ang UDDS sa inyong nasasakupan. Kaegay, ang ating Region 2 Regional Chairman, ikaw naman. Binabati din namin si kasamang Freddy Oy. Kumusta ka ba kasamang Freddy? Alam mo naman, Madam Vice President, kung nandun tayo nun sa Region 2, doon tayo sa kanyang hotel. No? Sa kanyang hotel. Napakaganda naman ng hotel ni Ka Freddy. Doon na ating pinagdausan noong ating regional conference doon sa Forest Hotel. At mabuhay kayo dyan sa Region 2. 2. Sa Region 3A ay si kasamang Ponce. Si Konsehal Joseph Ponce sa pamumuno naman diyan sa Region 3A which composes Zambales Bulacan? and Tarlac No, Zambales, Bulacan, Bataan. and Pampanga. Pampanga. Yun pala yan. Oo. At saka dyan naman sa ating Region 3B ay si Kakabalagtas. Si Direktor Director. Kaka Balagtas. Kumusta ka na? May shooting ba tayo ngayon dyan? Kaka. Darating daw si Kaka sa Batangas sa September 26. Well, that is very, very good. Ano? At nakita natin sana mas mabilis pa expansion na gagawin doon. At tinatawagan din natin si Marife, ang provincial chair. Provincial chair natin, Miss Marife, very active ang ating provincial chairman na ito. At saka sa Region 4A. Sandali lang muna, Madam Vice. Nakakalimutan mo na yung aking region. Ay, oo nga pala. Ang ating sa Cordillera Administrative Region. Yan. Taga doon si Kaegay, ang ating Secretary General. Yan ang, alam ninyo, may sinasabi nga kami kung taga saan ka ba? Uhulahan mo, ang pamasahe, 9 pesos lang, nasa langit ka na. Yung iba hindi nahuhulaan parang nawawala sa geography. Baka failure sila nung kanilang elementary sila doon, Madam Vice President. Kasi hindi nila alam, meron pa nga akong nakausap Camarinet na parang hindi niya alam kung nasaan yung Cordillera region. Kaya nga sabi ko sa kanya, hindi mo ba alam? 9 pesos lang ang pamasahe mo, nasa langit ka na. Maganda. Pati mga salita ng mga tao doon, mga doon, para mga salita ng mga anghel. Kaya dapat mag-research ka, sabi ko Vice President. Ang totoo nga, Kaegay first time kong makarating nung nandun tayo Ay, ganun ba? Dahil sa UDDS, nakarating ako sa malapit sa langit. Yun, diba? dahil kausap mo mga anghel dun sa ulap di Oo, ba? tama yun. Saka nung dumaan tayo sa napakaraming bundok-bundok, di ko maintindihan. May ulap na doon. Next time, papakita natin yung mga pictures natin. Tama. So, batiin natin, Madam Vice President. Ang ating chairman, yes. regional chairman, ay isa pong mayor. Mayor, Si Mayor Abraham Akilit. Kita mo, pangalan pa lang. Pangalan pa lang, ha? Abraham. Mandakin mo, siya yung magsasakripisyo sana ng kanyang anak. No? Oo nga. So, yan, taga-bundok. No? So, binabati namin ang the whole Cordillera region sa pangunguna po ni Regional Chairman Mayor Abraham Akilit ng Baoco Mountain Province. Ayan, nandun tayo sa Baoco dati. Ayan yung mga kapatid natin sa CAR. Ayan po sila. At gusto kong pasalamatan si Mayor Akilit, ang ating regional chairman. Napakarami niya pong pinadalang letos. At yun po ay mga organic daw yun. Saka mga organic na pepper, yung yellow, red, orange pepper. Bell pepper yun. At saka may patatas pa. May patatas pa siya. At saka, alam mo, pasalamatan ko rin si Mabel kasi galing nga lang siya din sa Kalinga, no? Oo, si Actually, Mabel. Madam Vice President,
inorganize nila, yung niresuscitate nila yung Kalinga. At may dala si Madam Mabel, sabi nga nila, bakit chairman ka ng region na Quezon Rizal, taga Kalinga ka. No? So, ganun kaming mga taga Cordillera. Kami talagang nagpapalaganap kami ng mga gandang lahi at saka mga gandang balita, no, para sa ating UDDS. Oo, kaegay. At doon sa Kalinga, bago pa lang yung kaegay 3 days ago no, na organize nila doon. Kaya nagpapasalamat talaga tayo dito kay regional chairman natin ng 4AB, comprising Rizal and Quezon, na si Maribel Dawaton. Siya po ay nag-exert ng effort para mabuo yung Kalinga, province of Kalinga. At the same time, natutuwa naman ako at pati si Mayor Akilit ay dumating dun sa Kalinga at pinag-oath niya yung mga officers natin doon. Oo, kasi sakop ng CAR yun eh. So, sakop ng CAR. So, at least ngayon, ay nabigyan ng sigla, Madam Vice President, nabigyan ng sigla ang Kalinga. That may also afflict sa pinamumunuan naman ng provincial chairman, si Mayor Hector ng Apayao, no? Para at least gumana at nang mabuhay ang dugo ng UDDS Apayao. Maganda po yun. At saka, balik tayo doon sa Kalinga para magpa-oath daw doon ng buong Kalinga province. Now, ang ating regional chairman for Region 4A, A1 pala yun. Sabi mo, Kuya Egay, bakit dalawa? May 4A1 at 4A2. Okay, para naman dun sa mga kasamahan natin sa UDDS, kasi ang regions ng Philippines ay nasa 16 regions, Pero ang UDDS ay nasa 25 regions tayo because we at the national level decided to divide yung hinati-hati po natin, yung alam nating malalaking mga region para naman mas madali ang supervision at koordinasyon ng mga kasama natin doon sa region na yan. Like for example, makita po ninyo ang Region 3, kung bakit hinati natin ang Region 3 dahil masyadong napakalawak at kung makikita po ninyo ang population doon ay napakalaki. Ang Region 3 is composed of the Central Luzon, no? Pero nahati po ng Region 3A at sa Region 3B. So, Madam Vice President, naman sa Region 4, ang Region 4, at dito nga po ay binabati natin ang chairman ng Region 4A. So, ano ba bakit natin hinati ang Region 4? Kasi masyadong malaki din ang Region 4. So, ginawa nating Region 4A1. Tama ba yun, Madam Vice President? 4A1. And Region 4A2. Region 4A1 is comprised of Batangas, Laguna, and Cavite. At ang Region 4A2 ay comprised of Rizal and Quezon. Ayan. Teka muna kapatid, gusto kong batiin itong mga nanonood sa atin. Ang batiin naman natin sila. Regional Chairman for NCR Southern, Chairman Rico Espirito. Kumusta ka dyan? Kumusta kayo, Rico? At saka sa mga taga Southern NCR. Ang Southern NCR are sa ano na ba yun? Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, and Pasay. Yeah. And we also have Mr. Teddy Rosius. Si kasamang Teddy Rosius. Kumusta ka, Teddy? Teddy, siya naman ang nasa membership. Nasa membership committee naman siya. And Mr. Jerome. Si Jerome ng District 6 ng Quezon City. Si Jerome? Jerome, saan ka na ba? District 6 ka ng... Saan ka ba, Jerome? Oo, Central. Siya kaya ng Quezon, Central Region, sa Cagayan, sa 23 Pagirigan, naman ng
Cagayan. UDDS Cagayan. Kumusta kayo Kumusta dyan? kayo? Magandang hapon. Aba? Oh, si Madam President. Madam President, pumunta ka na rito. Hinihintay ka na namin Yes. dito. Tama. Ayan, bumabati siya. Mm. Magandang hapon mga ka-UDDS kapamilya. Ayun, bumabati si Madam President. Madam President. Galing nga siya kanina dun sa, sabi nga natin, sa Manila Bay. Ano? At may ano siya Yan. doon. Meron pa tayo, si Vince Valdez. Mabuhay ka, Vince. Binabati ka namin kasamang Vince kung saan ka mang area, medyo sana nalagay natin kung saan. Pakilagay area siya, mo no? nga, Vince. Para kung saan- mabanggit naman natin kung saan region kayo at saan yung lugar ninyo. No? Opo. Ang region Region 1. Region 1. Oo. Ito yung iyong pinanggalingang region. Madam Region Vice 1. President. Region Oo. 1. Oo. Si Marifi David, nakikinig, ano? Nakatutok Oo. daw siya, no? Oo. Nanonood sila. And two others are And to watching others. with you. Hintayin natin yung mga iba pa. Marami pa itong mga... Ay, marami pa. Oh, ito. Meron pa si Milagros Leonen Corpus, Catalia. Catalia. Ito yung sa Sudipen. Region. Sa O, Sudipen. Yes. Sa kamang area, medyo sana nalagay natin kung saan. Ayan po yan. Ito pang Para si mabanggit naman natin kung sa saan region, kayo at saan region kayo. 1. Region 1 yan. Region 1. Region Region 1 do. Ito naman, Ito yung iyong pinanggalingan. volume ba to? Madam Vice President. Eto pa. Si Miss Pia sa Pia Davao. Pai. Davao. Oh, Ang Davao. ating Vice Chairman, Regional Vice Chairman ng Davao. Region 11 Region yan, Madam 11. Pai. Okay. Hi, kumusta kayo dyan, Pai? Kumusta yung mga kasamahan natin dyan sa Davao? Kumusta kayo? At ito pa, sir, si Miss Abby Siwa. Aba, Oh, Miss si Abby, Abby. member natin to. Aha. O, Quezon kumusta, City. Avi? Kayo dyan sa lugar natin dyan, sa barangay niyo dyan, sa Quezon City. Kumusta kayo? And sino pa ba itong mga ito? Exit daw. J.R. Valdez. G.R. Valdez. O, kumusta kayo? Ngayon, si Miss J. Kasi Jerome pala ang siya ang second gen, ano, ng District 6. Ito. Tingnan mo nga dyan at titingnan ko ito isa. Okay, Oo. si Enteng ng si kasamang Enteng Valdez, ano? Ayan na- pala. Nakikinig din siya at nanonood din siya. O, magandang hapon sa inyo dyan. Si kasamang Enteng yata saan ka ba area kasamang Enteng? Dito ka ba sa may area ng Region 1 o Region 2? Na? Oo. Ito, sino itong JB De Lima Rubio Bernardo? Ayun o. Aba. Marami. Sino ba yan? Nawala. Nawala sila. Anyway, tuloy natin. Tutuloy natin ulit. Titingnan natin ulit kung sino-sino yung mga nanonood para at least naman mabanggit natin yung mga pangalan Okay. na Madam Vice President. Gusto kong batiin yung ating Region 4A1 chairman, regional chairman, si Miss Sheila Delgado. Napakasipag dyan. Ano? Katulad din ng iba nating mga regional chair. Iba ang energy nitong si iba. Chairman Sheila. Talagang iniikot ng husto ang kanyang region and I heard, Madam Vice President, na talagang sinasaturate niya. Darating ang yata lugar. siya ngayon para mag-invite for September 26. Sana si Sheila, kung makakarating ka, mas maganda. Para ikaw na personal mismo ang mag-imbita dyan sa ating mga ka-UDDS para naman maatindahan yung gagawing napakalaking programa dyan sa Ilian, Batangas. No? So, Gusto kong batiin itong mga taga Region 11, si Maria Gracia, ang ating chairman, regional chairman. Ng Region 11. Ng kumusta Region kayo? 11. Grace, kumusta kayo dyan sa Davao? No? Sino Andito pa ba? Sino pa, marami. Madam?
Anyway, tuloy muna natin yung pagbati sa ating mga regional chairman. Yes, yes. Ang region chairman natin sa 4A2. Yan. Si Binabati Maribel. binabati natin si Maribel Dawaton. Siya ang sarap ng kape. Maraming salamat Ang dami. Sinasabi ko yung kape ng Kalinga na bit ni Madam Maribel, ano? Oo. Kaya lang yung itag wala pa. Yung itag ito pa mamaya ako daw. nakikinig ka. Mamaya. Itag. At dito muna to sa NCR. Okay. NCR. Sige. Yung Camarinet. Oo. dutun sa South at saka sa Mindanao, mamaya po. Sige. Oo. Okay. Batiin naman natin sila mamaya. So, NCR tayo. NCR. Batiin natin. Ang region Northern NCR. Northern NCR. Ang Northern NCR, mga kasama, ay kinagko-compose po ito ng Kamanava area. Caloocan, Malabon, Navotas, at Valenzuela. Ayan, Madam Vice President. Okay, binabati natin doon si Fen Minimo. Siya po. Minimo. Opo. At saka si Lynn Madrigal. Lynn Madrigal. Ayan, At saka si Salve Salve. Villayon. Yan ang mga leaders kumusta kayo natin dyan? doon. Puro mga babae. Mga Ano babae. nangyari sa mga kalalakihan? Puro Nawala kababaihan. na, kalalakihan. Leaders Mga natin babae. dyan. Oo. Oo. Sila po yung mga nandoon. At sa NCR Central. NCR Central. Ayan. Yapo Ben. Marami silang nakikinig dito. Actually, kaya nga si Chairman Ver ang dahilan kung bakit tayo nakaupo ngayon dito. Madam Vice yes. President, maraming salamat sa At pag-imbita na-late niyo tayo. dito. Na-late. Siya muna umupo dito. Kaya, magandang hapon, Ka Ver, at saka sa mga kasama natin sa Central Region. Quezon City. Quezon. Dahil sa sobrang laki ng Quezon City, kaya isang region ang Quezon Quezon City, ang NCR Central. Okay. Kasi hinati natin sa 5 ito. And Quezon City is the lone, ano ba tawag na nun? Lone city for region. Yeah, na may Central region, may region. region tayo. Isa para lang. Central region. Oo. Tapos, dito naman tayo sa Western. NCR. Kanina nandun tayo kay Teng. Okay, Teng. Oo. Kaya na-late tayo Nag-meeting tayo sa Campus of Mandaluyong, Makati, and Manila. Babatiin natin sila. Si Teng. Kung nandun pa sila. Kasi, mga kapatid, kami ay nag-meeting doon sa Mandaluyong sapagkat inorganize ni kasamang Teng ang ating mga officials doon sa region na yon upang tumulak na sila sa pagpapalaganap at pagpapalawak ng membership natin doon sa sa Western region ng NCR. Madam Vice. Kaya nga okay lang? Commercial muna tayo. Okay, commercial muna. Pag walang commercial. The Philippines newest online radio. K5 Digital Media. K5 Digital Media. Makikinig sa'yo. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Inaanyayahan ko kayong manood ng mga programa sa K5 Digital Media. Makikinig sa iyo. Magandang gabi po. Inaanyayahan ko kayong manood ng mga programa sa K5 Digital Media. Makikinig sa iyo sa Facebook Live streaming. I love you! Ito po ang inyong panlingkod, Congressman Manik Manaog at your self-service. Gusto ko lang pong imbitihin kayo na manood din sa K5 Digital Media, diyan sa Facebook, live streaming po yan. Ha? Ayan, manood kayo niyan. Dami nyo mapapanood yan. Hindi lahat maganda. Inaanyayahan ko po kayong manood ng mga programa sa K5 Digital Media. Makikinig kayo sa Facebook Live streaming. Hi, ito po si Melda Papi at gusto kong kumpilahin kayo lahat na kayo ay mag-nood dito sa mga programa sa K5 Digital Media. Makikinig sa'yo. Huwag niyong kalilimutan, manood kayo sa
K5 Digital Media. Maraming salamat. Inanyayahan ko po kayong manood sa programa sa K5 Digital Media. Makikinig sa iyo sa Facebook Live streaming. The Philippines newest online radio. K5 Digital Media. K5 Digital Media. Makikinig sa'yo. Magandang hapon na naman po sa mga lahat ng nakikinig dito sa ating programa. Ngayon po ay ating pag-uusapan yung bakit nahati-hati ang NCR. Kaegay, ikaw na magsasabi niyan. Ina nga, ini-rearrange natin, Madam Vice President, ang region ng NCR. Napakalaki kasi ang NCR eh. Ang populasyon natin dito sa NCR ay halos nasa 12 million with 12 cities. 12 cities, ano? So, kung sa isang organization kasi napakahirap naman kung napakalawak masyado, yung katulad ng sinasabi ko kanina, Madam Vice President, hindi masusupervisyuhan ng mabuti at yung mga activities ay medyo may problema kapag ganyan na masyado napakalawak. So, minabuti natin na i-micro ang organization natin sa NCR nang sa ganun ay habang mas marami ang nag-handle, medyo ginawa nating sparse, ano, para mas madaling ma-handle. Kaya kanina binabanggit natin yung Northern NCR na Kamanava area. Tapos yung Central, yung Quezon City lang talaga ang natira na kaisa-isa dahil sa napakasobra naman kasi napakalaki at napakalawak ng Quezon City. So yun yung Central Region. Ngayon, meron tayo nung Western Region, yun ang binanggit natin, Mandaluyong, kanina, yung Manila, at saka yung Makati. At yung San Juan, natin kasama dun yun. Ang San Juan sa Eastern. Na isinama natin sa Eastern. Yun. So ang Eastern naman, Madam Vice President, ay Pasig, Marikina, San Juan at Pateros. Apat. Pateros, ayan. Okay. At yun po ay ino-organize natin ngayon, and soon we will have a new regional leadership. Sandali lang, batiin ko lang po ito at nagpapabati sila. Si Enteng Valdez, saan ka ba, Mr. Enteng? At saka si Miss JB De Lima Robio. District 2, pala dito ng Quezon City. Mabuhay kayo dito sa distrikto. Si Kandil, Madam Vice. Si Walter Jan Lozano Sr. na Ilocos Norte. Ilocos magandang Norte. Naimbag kayo nga. Malam tayo amin dito, Ilocos Norte. Well, ay po, sabi niya, Walter, araw-araw, every Saturday ka na manunood ha, from 3 to 5. 3 to 5, yan. Okay. And si Architect Dodi Esteban of Region 1. Si architect naman sa Region 1 ulit. Region 1. Ayan, okay. At dati pa niya po Freddy Oy. Naimbag nga malam nyo Apo Section ken Madam BP. Si Apo Freddy Oy. Tingnan mo dito ni. Bagbagana. Naimbag malam nyo Apo dita Isabela. The entire Region 2, Apo Freddy. At masakbay kung kumatayo nga kita man di problema na kakadwa tayo dita Quirino. Actually baga po jay quarry na iparating nyo mat ditoy ket Tagalogin mo kaya para alam nila lahat. Sige. Yan, at least kasi nandyan si Apo Freddy no? So, gusto ko rin pagkakataon ito para sabihin at baka nakikinig na rin yung mga taga-Quirino. No? Ang UDDS kasi is to take care of the environment. At isa yun sa kanyang advocacy, ang ayusin ng environment. At ipinarating ng mga kasamahan natin dun sa Quirino, Vice President, na meron nangyayaring quarry doon. Kaya, ang ginawa natin dito, diniscuss natin dito sa Exicom at si Pangulo nating Pizarro kanina
I understand na ito ay pag-uusapan nila doon sa DNR, doon nung nasa Manila Bay sila. So, mamaya, malalaman natin kung ano ang napag-usapan ni na President Pizarro at saka sa yung DNR tungkol doon sa pinarating na reklamo, Madam Vice President, ng mga taga Quirino. So, Apo Freddy, ayan, alam mo naman tayo sa UDDS, pag dumating dito kaagad sa Central, ina-aksyonan kaagad natin para kung ano magagawa natin, matulungan natin, maaksyonan lahat ng pinararating ng mga kasamahan natin, kahit na gaano pa sila kalayo, Madam Vice President. Sa susunod, Sec Gen, si Capredi, ano natin dito, ang tawag natin, Zoom natin sila. Sa susunod, lahat po kayo ay dapat nandito. At saka si Mr. Ronnie Beran. Saan ba si Ronnie? Region 2. Si Ronnie. Region 2. Sa Region 2, si Ronnie. Oo, sa Isabela ba to o Quirino? Cagayan. Cagayan si Ronnie. Magandang hapon sa inyo dyan, UDDS Cagayan. Makikita natin dito ngayon yung kung gaano karami ang UDDS nationwide. First broadcast pa lang natin to, Vice. Kaya hindi masyado pang alam nung iba. But this is our first broadcast and hopefully, because this is going to be every Saturday. Tama ba, every Madam Saturday. Vice President? 3 to 5. 3 to 5. Okay. Pero sa next Saturday, Zoom tayo dito. Kasi nasa nandun Batangas tayo. i-feature natin yung outtaking doon sa Region 4A. At 4A1. At kasama natin ang mga regional chairmen. Kaya nandun din si Capredi. Okay, very good. Kaya Capredi, dapat sa Saturday open na tayo. Okay, matakot sa COVID. Wala na yung COVID na yan. Alam nyo naman, pag natatakot ka dyan sa kaaway, lalo kang tatakutin. Ipakita natin sa COVID na hindi tayo natatakot. Na? Saka yung si Marif David, nakikinig din. Ayan, binati na natin kanina si Marif. Ngayon, tuloy natin yung pagbati sa ating mga regional chairman ng NCR. Si Mr. Chairman Rico Espiritu of the Southern. Okay. Yes. Nanonood din siya. Mabuti. At saka siguro, Rico, yung mga kasamahan din natin lahat yan, para medyo malaman nila na meron tayong ongoing program every Saturday. Pakisabi natin doon sa mga kasamahan natin, sa mga co-officers natin at saka yung mga members natin sa mga areas niyan. Ayan, pati pala sa Region 11, active sila, Lahat po sila. Kay Mayora. Hindi, 11. Kay Madam Gracia. Yung mga grupo niya doon. Wala pa ba yung Region 12, natin? Wala pa. Region 9. Dapat. Region Mike, tawagan mo nga yung Region 9 natin. Para pwede At naman very active yung ating chairman na si Madam Tebes. Sino pa ba? Ayan si Ronnie Berano. Ayan, si Ronnie Berano. Ayan. Anyway, Madam Vice, pwede din naman natin sigurong i-discuss yung incoming activity tapos saka naman din natin ipagpatuloy yung ating pagbati. Para sa kaalaman ng ating mga kasamahan, yung mga incoming activities natin. Okay. Ang pinakamalapit natin na activity ay yung regional outtaking ng Region 4A1. Doon natin gagampin sa Lian, Batangas. Actually, 2 araw ito na ang nagagawin natin. It's an overnight affair. Kasi yung unang araw natin sa 26 will be attended by more than 1,000 people for orientation, membership. And so pwede naman na yun, Madam Vice President. Ikon lang natin kasi sige. Yung iba kasi, siyempre nag-iisip ano ba ang protocol dito dahil medyo marami na tayo dyan. So, dun sa Batangas, we are allowed para at sa kaalaman ng mga nakikinig, lalo na itong mga kasama natin sa Batangas, Cavite at saka Laguna. So, in-arrange naman nila ito. Na-arrange kasi isang buong resort yun. Malaki. So, social distancing natin na sinasabi will be, will be observed properly. Okay, very good. Para maganda naman yun. Napakaganda po yung resort. Kaya yung mga interesadong mag-attend, nag-i-invite po tayo
kumontak lang po kayo sa secretariat at may sama kayo for accommodation. Yeah. May mga nakalinya naman tayo doon, Vice, ano? Kasi dapat maintindihan din siguro ng ating mga ibang mga kasamahan, lalong-lalo sa ibang mga regions. Kasi marami tayong invitation sa Mindanao, no? Dito sa areas na hindi pa natin napupuntahan. Kasi kung makita ninyo mga kasama dun sa pinakitang video ng mga activities, ay talagang pumupunta po ang mga national officers. Unang-una, gusto kayong ma-meet. Pangalawa, gusto rin kayo makausap. And at the same time, ma-discuss yung mga programa at itong mga gustong malaman ng ating mga kasapi at mga kasamahan about UDDS. Ano? So, we do this. Ano? Galing tayo, Madam Vice President, sa Cordillera. Diba? Nagpunta na tayo doon. Sa Isabela. Region 2. Region 2. Sa Region 1. Region 1. Yun ang unang-una nating nag-conduct tayo ng regional conference. Before the COVID. Yes. And then just last week, we went also to Pangasinan. Tapos, meron din tayo sa Caloocan. Sa Caloocan din, nag-meet na tayo. So, ina-arrange na rin doon sa Kamanawa area yung isang malaking pagpupulong natin. Hopefully, Madam Vice President, matapos na kasi ang COVID. Kasi ito talaga sa kagustuhan, alam mo naman tayo sa UDDS, Madam Vice President, hindi naman tayo sa lumalabag sa patakaran ng ating pamahalaan. Ano? At gusto naman nating irespeto kung anong sinasabi ng gobyerno na dapat gawin ng mamamayan. Kaya yan, hindi tayo nagko-conduct talaga ng hindi kasing kasigasig natin na mag-conduct ng mga meeting sa regions. Oo. Kaya lang, sana matapos na ito para makapag 1 year na tayo eh. Kaya kung hindi sa COVID, dapat mas malaki na yung ating nagawa. But we are happy to say na halos lahat na ng region ay meron na tayong mga officers down to provincial, down to the barangay and municipalities. Tama Vice. Kasi kanina, kung makita mo yung meeting natin doon sa meeting natin doon sa Mandaluyong, ay isa sa tinatanong doon, ano daw ba ang vision ng UDDS? Kasi ito'y bago pa lang umattend doon sa meeting. So, tinalakay natin doon, sinabi natin, at para din naman sa kaalaman din ng marami, bagamat alam namin na meron naman kayong kopya ng ating saligang batas. So, nakalagay dyan. So, ano nga ba daw talaga ang vision ng UDDS? Kung titingnan po ninyo, kung wala kayong hawak ng ating saligang batas at wala kayong kopya, ito Madam Vice President, gusto ko sanang basahin para naman actual kung ano ang kanilang maririnig ay ayon dito sa ating Constitution and Bylaws, para educational na dito. Ito po yung ating Constitution and Bylaws, inano natin sa kinumpile natin at upang sa pagdi-distribute dun sa mga officers at saka sa mga members ay madaling mai-distribute natin. So ano ba ang vision natin, Madam Vice President? Section 1, Article 3 ng ating Constitution, Vision, Section 1. The vision of UDDS is a Filipino nation that is free from criminalities, illegal drugs, human trafficking, insurgency, corruption, and poverty under a democratic system of government. Ayan, Madam Vice President. So, yan nga yung ating mission at saka vision natin. Vision natin. Ito, may 5 tayo dito, di ba? Yung one is illegal drugs. Illegal drugs. Kumbaga sa Madam Vice President, tingnan muna natin para bang kung makikita mo ito, pagsuporta dun sa program ng gobyerno para ma-eliminate ang illegal drugs sa ating bansa. Dahil ito ang isa sa napakalaking problema. Dahil sinasabi nga ni Presidente Duterte dati, which I believe, dun sa kanyang sinasabi, na once na naging addict ka, wala na, sira na ang buhay mo. So we support the program. Ganon din, yun din ang isa sa programa ng UDDS ay sana'y mawala ang illegal drugs. Yes, at mag-uumpisa sa atin yan. Yeah. At yung human trafficking. Yun. Madam Vice President,
ang human trafficking, meron kasing internal human trafficking at merong external human trafficking. Ibig sabihin, dito mismo sa ating loob ng ating bansa, alam po ninyo, hindi naman sa kwang. Pag pumunta kayo dati sa mga lugar kung nasaan yung mga prostitution, yung mga illegal trades, nandun yung mga victims ng human trafficking. Pupunta sa probinsya, yayayain dito, akala naman mapupunta sila sa mga magandang trabaho, pero yun pala masasadlak sila sa kapahamakan. So, marami ang, personally ako, experience ko rin yan, Madam Vice President. Dati kasi medyo may kapilyohan tayo Napupunta tayo dun sa mga lugar na ganyan. At ayan, naririnig natin first hand yung mga kwento ng ating mga kababayan. So, ako lang yun paano na yung iba na nakakarinig ng mga ganon din, Madam Vice President? Ano pa ang iba natin? Ay, tika, Manapalang Vice, yung namang external, yung external trafficking naman, nakita niyo yung mga kababayan natin. Alam po ninyo, meron pong mga ibang lahi na nandito sa ating bansa. Ginagamit yung ating mga kababayan doon sa yung mga pagdadala ng mga illegal droga pa rin doon sa ibang bansa. And that's still human trafficking. Yes. Dahil yan, pinapadala sa ibang bansa, illegal recruitment, that is human trafficking. Pagdating doon sa ibang bansa, napapasadlak sila sa kawawang kalagayan, Madam Vice President. So ang UDDS, sana wala na ito mga ganito. We want to make it legal. Kung gusto mo maging OFW, maging legal ka para hindi ka maging kawawa. Dahil tingnan mo, kawawa ka, kawawa ang gobyerno, pag nagkaroon ka ng problema doon, ang gobyerno ang sumasakit ang ulo kung paano isisettle yan, gandun din ang iyong pamilya. So dapat sana wala na yung mga illegal trafficking na ito. Yeah. Tapos yung susunod is yung insurgency at corruption. Insurgency muna tayo, Madam Vice Insurgency President. Bakit tinatalakay ng UDDS ang insurgency? Kasi po, ang katotohanan naman, ano ba dahilan para tayo nag-away-away? May dahilan ba para tayo mismo mga Pilipino ay nagpapatayan? Tayo mga Pilipino mismo ay nag-uubusan ng ating lahi. Anong dahilan? Kung titingnan mo po ang rason ng mga rebelde natin mga kababayan ay dahil sa nangyayaring mapanupil na sistema. Ngayon, okay, di-resolbahin natin yan. Tingnan natin, mag-usap tayo. Alam mo, Madam Vice President, one of the longest na insurgency dito sa mundo, dito sa buong daigdig, ay ang case ng Maoist sa Nepal, sa bansang Nepal, Madam Vice President. So anong nangyari doon? Doon sa Nepal, ang ginawa nila, nagkaroon sila ng pag-uusap, ang gobyerno at ang Maoist group. Sumuko itong, actually bumaba sila sa bundok and they joined the mainstream. At anong nangyari? Sila naging gobyerno. Yung communist, yung parang Maoist party, sabihin mo ng Communist Party of Nepal. Sila naging gobyerno sa Nepal dahil after monarchy. Kung tatanda mo, naging monarchy kasi yon. Pagkatapos sila na ngayon ang naggobyerno. Pero binitawan din nila kasi hindi pala ganun kadali mamuno. But they realized na walang mangyayari sa kanila. Ang pinakapunto doon, Madam Vice President, nakita nila yung walang saysay ang pagpapatayan nila magkakababayan para kung sino lang ang mamuno. So tayo sa UDDS, wala sana itong insurgency na ito. Ano bang ugat ng insurrection? So dapat marisolbahan itong mga bagay na ito. Oo, tama ka, Kaegay. Ang susunod ay yung corruption. Matagal na nung panahon ni Kristo talaga may corruption pa talaga Saka paborito yata itong topic ngayon. Kasi Madam Vice President, talagang yan din ang ugat kung bakit naman nagkakawindang-windang ang ating bansa. Kakapiranggot, Madam Vice President, na budget ng ating bansa. Sino bang gumagawa ng korupsyon? Di ba sino nakaupo? Di ba, mayor din ako, pero hindi ako, nag-mayor ako ng ilang taon, pero hindi naman ako nangurap. Maliit na tinapay kasi, yun ang problema Mahirap na bansa ang Pilipinas, hindi bali sana kung mayaman. At least malaki ang, makurakot man yung kalahati ng tinapay, meron pang kalahati magagamit. Oo nga. Alam mo, Kaegay, parati kong sinasabi yan noon nung akong mayor sa mga kaibigan kong mayor. Sinasabi ko sa kanila,
Hindi baling mangurakot kayo kung kutsarita ang pagnanakaw. Huwag naman bakho. Grabe Diyos pag ko, bakho. Wala tayo na matitira. bakho. Oo, bakho na ang ating walang hiya talaga itong nangungurakot. Oh, well, actually, yan ang ating konsana kasi nga, of all this government na lumipas, naririnig na natin actually yan. Hanggang dito nga kay Pangulong Duterte na nagsasabing a whiff of corruption, yari kayo sa akin. At in reality, pasensya na po, Mr. President, pero iba kasi po ang nakikita ng taong bayan pagdating sa ganyan. So, but this is really isa ito, Madam Vice President, na salute sa ating lipunan. Itong corruption talaga. Corruption na to. Sabi nga natin, bagamat hindi talaga bigla itong mawawala, kasi panahon pa ni Mahuma, panahon pa ni Kristo, nandyan pa talaga yung corruption na yan. Pero baka naman pwede nating, kaya ang UDDS naniniwala pa rin, na baka naman pwede nating ma-minimize ito. Nang sa ganun, yung buong tinapay naman, magamit talaga para mapakain ang buong bayan. Hindi yung tinapay, yung kalahati napunta doon sa kung nabubusog at yung kalahati ay kutsarita lang, kutsarita lang. Huwag bakho. Diba? Oo. Kasi pag binakho mo yung tinapay, wala pa nga matitira para mumu na lang ang matitira talaga doon para doon sa iba eh. O ano pa ba yung iba natin dyan? Sabi ni Mr. Jeff de Guzman dito, yung ating nasa sa Cavite, membership, si Cavite. Jeff. Sabi ni Jeff, exclusive ang corruption ngayon. Kita mo yan? Tama yan, Mr. President, yan ay nanggagaling mismo sa mga ordinaryong mamamayan na exclusive daw ang korupsyon ngayon. Hindi kami po ang nagsasabi niyan. Yan ay mensahe po sa amin ng aming mga kasamahan din dito po sa mga probinsya yan, sa probinsya nanggagaling yan, Mr. President. Gusto kong batihin si Gerald Peñaranda. Bago natin tuluyan, si Gerald Peñaranda, ang Vice Chairman, City Chairman of Muntinlupa. Nanonood daw sila doon, yung Southern Region, Muntinlupa Chapter. Yan, okay. Mga taga Muntinlupa, hopefully yung problema natin dyan sa lupa, dyan sa Muntinlupa, no? So, medyo nakatulong naman kahit papano ang ginawang sulat ng ating Vice Presidente para kay Director General Bantag. Dahil yung istorya doon is pinapaalis na yung mga nandun sa gilid ng dun sa kulungan. Bilibid. Dahil po sa sulat at ginawa natin at saka sa letterhead ng UDDS, ang ating pong mabait na director sa Bucor, pinagbigyan na hindi po sila alisin yung ating mga kapatid. Isang malaking saludo sa iyo, Director General Bantag. Alam po namin na ikaw ay kababayan namin. Yung puso mo siguradong para din sa mga downtrodden. At alam po naman natin na mga kababayan natin dyan sa Muntinlupa na nakatirik sa lupa ng Bucor, kailangan naman talaga nila ng lupang matitirikan ng kanilang mga bahay. So hopefully, I hope, that the Bucor o Madam Vice President, itong gobyerno natin, ito ng lupa ng gobyerno, ipamigay na lang natin doon sa mga nakatira. Matagal na sila sa nagbabayad daw sila ng buwis. Hindi lang, Madam Vice President, aanhin yan, ibibigay natin sa mga mayayaman, gawing mall, gagawin nila mga pasyalan. Paano naman itong mga walang lupa talaga? Siguro dahil po sa manggagaling sa UDDS yung effort at saka yung initiative, siguro pakikinggan tayo. Yan mga Madam Vice President. That is in relation actually dun sa isa sa vision natin, yung elimination ng poverty. Yes, elimination of poverty. Yun ang panglima natin sa ating mission. Vision. Oo. So isa lang yun, Madam Vice President, itong kawalan ng lupa ang ating mga kababayan. Sabi nga, squatter sa sariling bayan. Saan ka nga naman nakakita ng Pilipino tapos squatter ka sa sarili mong bansa? Madam Vice President. Kaya nga Kaya itong ginagawa ng UDDS, hanggat kaya nating tutulong po tayo. At dahil marami na po tayo ngayon, kaya
yung ating boses pag pinagkaisa natin itong mga members ng UDDS, pakikinggan po tayo. Gusto kong batiin si chairman ng nanonood ng Karanglan Nueva Ecija, si Chairman Benjamin Kailing. Oh, naimbag nga, isa pa ay malubad ta. Apo, Karanglan. Alam mo naman ito, bago ka umakyat sa papuntang Santa Fe, dadaanan ka dyan sa, nasa bundok, paanan ng bundok yan ng Santa Fe. Oo. Ito pa si Jeremy Dukay. Saan ka ba, Jeremy? Taga saan ka? Si Jeremy ang ating Vice Treasurer. Ay, oo! Nakalimutan ko, Deputy. Kasi, Deputy National Treasurer alam natin. mo kasi si Jeremy, ka-appoint lang Kaya medyo hindi pa natin masyadong, sa dami ng ating empleyado sa UDDS, nakakalimutan na natin itong mga pangalan nila. Yeah. Pero napakabait nito, accountant to Kaya nakakatakot ang magnakaw sa UDDS. Meron tayong check and balance. Opo. Bawal ang pagnanakaw sa UDDS. Corruption. Tama yan. Bawal. So, babalik nga tayo. May babatiin ka pa Isa dyan, pa, madam. si Lexin Makatbag. Lexin Sanchez. Makatbag. Sanchez. Saan Sa kaya si kasama kasamang ito? Lexin? Taga ano to Taga, nasa Canada to. Oh, nasa international tayo International ngayon. Namomonitor din tayo tayo. ng international. Magandang, hindi ko alam kung umaga o hapon ngayon sa Canada. Oo nga. Meron tayo. Siguro sa susunod, mas marami pa. Yes. Okay. Anong susunod natin kaya? Babalik lang ako dun sa isa sa mga vision ng UDDS, itong isettle ang issue ng poverty. Alam mo ba, Madam Vice President, nung isang about 2 weeks ago, di ba, nag-submit ako sa iyo ng membership. Nagmembro sa atin ng mga almost 400 na mga mangisda. Oh, yes. Isa sa... And more to come, ano? More to come. More to come yan, Madam Vice. Kasi isa po sa napakakawawang sektor ng ating lipunan dito sa ating bansa ay itong mga maliliit na mga isda. I had been helping these fisher folks magmula noon pa nung inumpisa namin i-organize. Kasi sabi namin sa kanila, alam niyo kailangan ma-organize kayo, Madam Vice President. Dahil kung hindi kayo ma-organize, watak-watak ang boses ninyo, hindi kayo papakinggan. So, ayan, Madam Vice President, at least nag-organize na sila. We had been, malaki ang maitutulong ng United Defenders for Democracy and Sovereignty dito because malaki napakalaki ng kanilang problema. Ay, batas mismo, Madam Vice President, yung Fisheries Code of the Philippines. Ito po yung batas na sumasaklaw kung paano ang aplikasyon ng mga patakaran sa pangingisda. At this is a big challenge. Kinukuha po namin ito sa pamuno ng UDDS that if we ever na maiayos natin itong kalagayan ng mga maliliit na mangingisda sa ating bansa. Mapakaganda yan na dapat ibigyan natin ng attention. Ang sabi nga dito ng isang kasama nating Rico, napakahusay na pagsama-samahin natin ang boses ng sambayan ng Pilipino. Tama. Para ma-achieve natin yung goal natin. Tama. Kaya nga united tayo, United Madam Defenders for Democracy and Sovereignty. Dapat united tayo. Yung boses ng isa, pag pinagsama-sama natin yung maliliit na boses, ay lalaki at marami ang makikinig sa atin. Kasi yan tinanong mo, Madam Vice President, ang boses ng maliliit, pagka maliit ka, maliit din. Yes. Di ba? So, ang nangyayari ngayon, hindi napapakinggan. Kasi maliit Maliit. Kung pagsama-samahin natin ang maliit, hindi ba tama yung sinasabi mo kanina? Sama-samahin. Lumalakas yun. Kahit nag-ano siya kaliit, pero nagsama-sama, lumalakas. At pag lumakas yan, lumakas dahil sa pagsasama sa UDDS, magbimistula itong isang dagundong. Yes, correct. Pag naging dagundong yan, ang tutuli ng mga tenga ng mga nasa ating pamahalaan. Bubutasin natin ang kanilang mga tutuli para marinig ang hinaing ng mamamayan.
Gusto kong batiin ang ating regional chairman ng Region 10, si Mayor Mayet Roa Abugada. Kumusta po kayo dyan, Mayet? Our sa Chairman Region Mayet. 10 Yes, na Region 10. Mindanao. Kita mo, broadcast natin, umaabot na talaga sa buong Pilipinas. Yes. Asan na yung mga barm natin? Region 9. Nasaan na kayo? 12. Ay, meron tayong Region 12. Nakita ko dito, hindi. Si Mr. Lito Nuevo of Region 9. Okay, Aba, ayan. dami natin Magandang hapon, Region 9. Sa pamumuno ni Mindanao Chair, ito. ano yan? Tebes. Flor Tebes. Okay. Nawawala si Flor Tebes, ha? Oo nga. Dapat nangunguna yun. Oo. So, mga kapatid, talagang buong Pilipinas na po tayo ngayon. Lahat ng region, meron na tayong regional chairman. At magtataka kayo, mas maraming region ang UDDS kaysa sa Pilipinas. Di ba? Bilangin natin ka, Egay. Ang Pilipinas, 13 region. Di 13 na yan. Ito to. Barangay Malaya Mariveles, Bataan. Kumusta kayo? Sa Mariveles. Kayong mga members ng UDDS dyan. Ito. Kasamang Leo Padaong. Okay. Ng Mariveles. Magandang hapon, kasamang Leo. Ayan, nakikinig sa atin ang ating national chairman, si Mr. Wilfredo Martinez. Ang batang-bata at matikas. The indefatigable chair, Wilfredo Martinez. Magandang hapon sa iyo. Dapat sa susunod, ikaw ang magsasalita, chairman. Di ba? Hindi po kami ready dito. Alam nyo pa, galing kami sa meeting. Pero masaya tayo dahil marami ang nagpa-participate. Now, teka. Ano naman pinagsasausapan natin kanina? NCR dito. Ano? Sa programa nyo, NCR gusto mag-vote dito. Ang NCR gusto daw mag-oath dito sa mismong programa. Ang Central. Aba, NCR Central. Ay, natutuwa ako sa inyo. Natutuwa kami ni Kaegay. Siyempre naman. At ang buong national officers. Ay nakamonitor. Nakamonitor po sila. Nakikita nila yan. Okay. Ano na ba yung sinasabi ko kanina, Kaegay? Meron tayo naman, yung sa Article 3 pa rin, Madam Vice President, yung Section 2, yung mission, ano ba mission ng UDDS? Babasahin ko na lang, Madam, tapos saka rin natin talakayin. Anong mission natin sa UDDS? To rebuild the nation through democratic processes, meritocracy, professionalism, integrity, and competence in governance, promote national unity, peace and genuine reconciliation, and advocate for compassionate government to uplift the poor and underprivileged. Naku, mabigat ang mission natin, Madam Vice President. Hindi ko alam kung kakayanin ng UDDS yan. Maganda yung mag-set ka ng parameter, yung mataas kagad. Para lahat tayo magporsige para ma-achieve natin to. Alam mo, ayaw ko kasi yung mag-set ka yung kaagad-agad nagagawa mo. Walang challenge. Walang challenge. Tama yun. Ang UDDS, napakataas ang kanyang standard eh. Siyempre naman. Dapat mataas din ang pagsiset natin. Tingnan ko nga yan. Rebuild the nation. Kaya nga tayo hindi basta-basta sumasama kung sino-sinong grupo dyan para magtatag ng labanan na wala naman, hindi mo maintindihan. Kaya ang UDDS may integridad. May integrity. And we walk with pride and integrity. Because we are patriots. We are patriots. Yes. Alam mo, Kaegay, ito, I will take this opportunity na dahil sa mission ng UDDS, sinasabi natin na tinaas natin yung ating parameter. Okay. Now, meron tayong bagong-bagong slogan ngayon. UDDS, sabi niya, 10 million strong. Sabi ba? Parameters natin. Mataas.
Kasi ngayon, Kaegay, Secgen, ang UDDS is almost 2 million. Okay. So we will set a higher goal. Of course, Ang of course. sinasabi natin, ang UDDS is 10 million strong. Ganun ba ang paniwala mo, Madam Vice President, na meron pang 10 million na tunay na nagmamahal sa kanyang bansa, sa Pilipinas? Ang populasyon ng Pilipinas, sinasabi mo, Oh. is 111 million. Ngayon, 111 na. Oh. Okay. Oh, Tayo 10% lang eh. Okay. Sa tingin, kung wala tayong 10% na may paniniwalang ganon, baka magaya na tayo ng Sodom at Gomorrah. Pag ang Pilipinas ay wala ng kahit 10% lang sa populasyon niya, ay may Na nagmamahal. na nagmamahal sa kanyang bansa. Wala na tayong papuntahan. Wala na tayong pupuntahan. Punta na tayo sa abroad. So, ganun tayo sa Oo. UDDS. Naniniwala tayo Naniniwala na tayo. marami pa talagang Pilipinong nagmamahal sa kanyang bansa. Yes. Okay. And we start with 10 million strong. Okay. And this 10 million can sacrifice Yes. for the sake of the country. Yes. Yan, na talagang ganun tayo tumingin sa UDDS. Talaga dapat. We are not, hindi tayo nalulumbay na sabihin natin, walang pag-asa. Alam mo kasi, Madam Vice President, nalulungkot ako pag nakakarinig ako ng ganung sinasabi ng ating mga kababayan. Walang pag-asa? Na walang pag-asa sa Pilipinas. Meron. May pag-asa dahil nandito ang UDDS. Oh, yun. Ganun yan eh. Hindi pwedeng walang pag-asa. Paano tayo? Wala na ba talagang nagmamahal o naniniwala sa ating bansa para ganun tayo ka-desperate at hindi maniniwala na may pag-asa? Di ba, Madam Vice President? Dapat talaga ang UDDS will set a standard and an example. Tama. Sa atin mag-uumpisa. Yun lang talaga ang kulang eh, Madam Vice Kaya President. kayong ayaw maniwala, wag na kayo sumama. Hindi naman kayo kailangan. Di ba? Di ba? Oo. Pasaway pa yung mga yan. Yan kasi, alam nyo kasi mga kababayan, Yung mga hindi sasama, Secgens, at hindi maniniwala sa atin sa UDDS, they don't know what they are losing. Yeah. Teka, meron dito, ditong ating chairman talaga si Sir Willie Martinez. Naiinggit Ano ba talaga sinasabi? Anong Ang sinasabi? gaganda ng boses daw natin. Ikaw, second to you, chairman. Oo. Sa susunod, kayo naman ni Presidente ang uupo. Tama Diba? naman. Tingnan nga natin kung magagandang boses nila. At mag-zoom tayo nga doon sa kwan, mag-zoom tayo, Vice President, para itong mga nasa regions can participate. At kahit na sino sa mga members natin can also participate. Yes. Para democratic, we can discuss, ma-discuss natin, matatalakay natin ang ating mga programa. Secgen, tayo muna. Mamaya tayo na muna. kayo. Hanggang dyan lang. Text lang kayo ng text. Dyan lang muna kayo. Ito muna yung glory day namin ni Vice President. Kami muna yung naka-virgin dito sa programa natin. History mo, history na to. History. Yan. You cannot remove that anymore. Okay. While UDDS is getting bigger and larger dahil sa programang ito, nakikita natin at namimit natin o napupuntahan natin kahit boses natin nakakarating sa kanila, tayo ang nauna. Diba? Sa susunod kasi, Madam Vice President, i-discuss na rin. Sa next na program, sa next Saturday, ay mai-discuss na natin din yung yung ginawa ninyo sa Finance Committee, yung mga welfare benefits. Ngayon, easy lang tayo. Bati-bati lang tayo. May bumati dito. Ikaw magbasa. Yan. Medyo malabo na ang mata ni Vice President. Kaya siyempre ako bata-bata pa. Ako magbabasa. Galing kay kasamang Dodi, Esteban ng Ilocos Norte. Talaga naman ng Ilocos Norte. Apo, kumusta kaya amin dito, Ilocos Norte? Sige, kunanapiman, nag-iilocano na tuloy ako. Sabi ni kasamang Dodi, congratulations Vice President Marinette and SJ Bilayon on your debut in this program.
keep spreading the good news about our mission and vision for a better and brighter Philippines through our collective efforts. Mabuhay po kayo, mabuhay ang UDDS, the true blue patriots. Yan tayo dyan, kasamang Dode. Palakpakan tayo dyan. Yan ang, palakpak natin dyan. sabi rin ni kasamang Jeff, araw-araw na dapat. Araw-araw na dapat. Madarating tayo dyan, kasamang Jeff. Darating tayo dyan, kasamang Jeff. Kasi sa susunod, yung mga araw-araw na yan, kayo ang ilalagay din namin. Hindi pwedeng kaming dalawa lang. Kayo. O si Jeff, isang araw, every Friday. O, Lahat tayo. Ikaw ng pagkakataon. Pero Madam Vice President, gusto ko rin bigyan muna ng focus din muna. Okay, yung mission naman natin sa UDDS. Kanina tinalakay natin ang vision natin. Which is, hindi naman imposibleng hindi ma-attain. Kung sama-sama tayo, pagtulong-tulungan natin, makakamit natin yung vision natin. Yung ito naman, Section 2 ng Article 3 ng ating Saligang Batas, the mission of UDDS, binasa natin kanina. Ngayon, ibigay lang natin ng focus to rebuild the nation through democratic processes. Alam po ninyo, kung makikita ninyo, United Defenders for Democracy and Sovereignty. Democracy and Sovereignty. Sovereignty. Punta tayo sa sovereignty. Alam po ninyo, sa kasalukuyan, merong umiinit na talakayan tungkol sa China, Sabah at China. Tungkol sa integrity ng ating bansa, yung territorial integrity ng ating bansa. Alam po ninyo mga kababayan, sumasama loob ko pag nakakabasa ako ng mga negatibong mga comments sa Facebook na para bang binabatikos pa ang ating gobyerno dun sa pagpapaalala na ang Sabah ay sa pag-aari talaga o nasasakupan ng bansang Pilipinas. Huwag po ganun mga kababayan. Mga kasama at mga kasamahan ko sa UDDS, natin ito, itulak natin, suportahan natin ang panawagan ng ating pamahalaan para naman itong Sabah na talagang historically ay sa atin, ay talaga namang dapat maibalik sa atin. Through peaceful means, Madam Vice President. Peaceful means yan. Ganon din ang West Philippine Sea. Abay, huwag naman natin pababayaan. Ano, Madam Vice President? Yan, dapat. Kahit na kaibigan natin ang Chinese, kahit kaibigan mo, alam ko, marami kang kaibigan Chinese, Marami, pero pagdating sa pagmamahal sa bansa, nangunguna yung tama. Iyan ang the right attitude, Madam Vice President. Alam nyo kasi meron tayo diba? Malalaki pa yung ating, pero pagdating na doon sa usapin na yan, ay, Pilipinas yan Hindi namin pwedeng bitawan yan. Yes. Amin yan Ang laki-laki ng China. Halos hindi nga kayo magkanda-kanda o gagad yan sa laki ng area. Ba't nyo kukunin itong amin na ito? Sinasabi naman ng UNCLOS, sa mga polisiya at patakaran ng United Nations ay kinikilala na ito ay nasasaklawan ng ating bansa. Tama ba? Di ba, Madam Vice President? Hindi po pwedeng basta naman natin pabayaan o ibasura yung karapatang ibinigay sa atin ng United Nations. Tama yan, Sec. In between, gusto ko pong batiin ang ating nanonood daw ang Region 4A1 Region 4A1. 4A1 na pinamumunuhan ni Regional Chairman natin na si Sheila Delgado. Ito, from Ilocos Norte, Dingras, Ilocos Norte. Tessie Balimbin, Naknak. Auntie. Mayor ka dati doon, di ba? Sa Dingras. Ako mayor din dati. Ang pinaka-matapang daw nilang mayor. Dingras. Naimbag nga malam, dita Dingras, po. Nanonood din ang dating mayor ng Badok, Ilocos Norte. Sakura Tiamyanan. And from the United States, Faye Libot Gamboa. Kamag-anak mo yata yan may fan ka na kamag-anak. From United States. At ito din ang magiting at matipunong lawyer natin, yung ating Vice Chairman sa Legal Affairs. Si Attorney Juanito Antonio. Si Jason member daw Ito yung sinasuggest ko kasi magaling din to at mabait kasing edad ng ating Legal Affairs Chairman.
Yan, Ay, ganun ba? magkakaano na yung mga yan. Mas bata lang to, mas bata. Pero yung mga level ng kanilang pag-iisip Ay, oo. magkakahawi. Alam mo, ano tayo, Magagaling yun. gumagalang tayo sa mga kaisipan ng ating mga legal counsel natin, yung mga abogado natin. Nakikinig din daw sa atin at nanonood si Vice Chairman ng Ilocos Sur, Cherry Castro. Uy, Ilocos Sur. Si Maganda Cherry, pala pag kamusta ganito kayo? na may programa tayo, lahat lumalabas tong mga kung ano natin eh. Oo. On a very short notice. Yes. Oo, Kasi kanina si lang. Director Mike, binlast niya yon. Alas 3 na kanina. Kaya magandang hapon pala kay Director Mike, yung ating director ng social media natin. Sa Social Media susunod, Bureau. Director Mike, dapat nandito ka sa susunod, okay? Kayo ni Sir Gary. We only have about 13 minutes? 13 minutes to go. No, yan. Di natin namalayan. Sechet, 2 oras na pala tayo. Oo nga. Daldal tayo ng daldal dito. Mahirap din pala talaga ang trabaho ng mga announcers, ano? Oo. Lalo pag walang tubig na iinumin, yung mga Oo ganyan. nga, sa susunod. Mayroon dyan. Kaya nga, sponsor. Kailangan may sponsor tayo dito ng tubig. Madam Sheila, Raj. Anyway, Madam Vice President, sa maliit nating I think naging productive naman siguro at nakita naman natin ang appreciation ng mga kasamahan natin na nasa field, yung mga nasa labas. Nagmamanifest naman dito sa mga text nila at pasalamatan natin sila sapagkat yun nga, instead siguro na meron silang gagawin, pero umupo po kayo sa inyong mga upuan at pinanood ninyo at pinakinggan itong debut. Tama yung sinasabi ni Kadodi, ito yung debut ng UDDS program dito sa K5 Digital Media Center. Ayan. Ito, mayroon pa. Coming from UDDS Macau Chairman. May Macau na yun. Si Jose Novos Bilag, Tagala Trinidad. Kita mo yan. Maganda yan. Listening daw siya dito sa atin. Magandang hapon sa inyo dyan sa Macau. Ay, napintas ti Macau. Maganda ang Macau. At saka yung butihing may bahay ni Miss Sheila Delgado. Ang si butihing. Chris Delgado. Yung taga-batbit ng bag ni Madam Sheila. Kumusta ka, Brad? Gulo ko talaga to. Nakikinig din daw yung anak ko sa US Navy. Mantakin mo sa yan. Alain Gamboa. Okay. Basta kayo dyan. Manood kayo. Lahat ng kapitbahay nyo. Dahil dapat manood. Yung mga sundalo sa US Navy, dapat manood po kayo. Ayun, tama. At sana maintindihan nila kami. Mga English speaking kasi yung mga yon. Maraming salamat. Pwede na tayong magpasalamat. Bago ng lahat, we have still 12 minutes. Ang susunod natin ay may programa po ang UDDS. Ang pamimigay po natin ng free face shield to everybody. We have 100,000 on hand at mag-uumpisa na po kami after ng 26. Meron pong papunta ng Cordillera Administrative Region. Dito sa Manila, Caloocan, Quezon City, sa Makati, sa lahat po. Magbibigay po tayo. We will be giving free face shield to everybody. Lahat po, lalong-lalo na yung ating mga nasa transport group, na wala pong maraming salamat. Antabayanan nyo, ilalabas po natin ang pamimigay po natin ng face shield. At saka, meron din po tayong ibibigay na t-shirt. Meron ba? Pa-plus mo nga dyan? Yung ating, sa susunod po, ang bibigay po natin na t-shirt dito, sa ating programa, UDDS 10 Million Strong. Yan po ang ating title po ng UDDS. Ang programang ito, mula ngayon, umpisahan na natin ang ating sinasabi at slogan natin, ang ating sinashout natin. Ano ba sa Tagalog? Sinisigaw natin. Ang sinisigaw ng UDDS. UDDS 10 million strong. Mamimigay po tayo ng t-shirt dito po. Sa mga first 10. Ayun, first 10 nakukontak na babati. Nababati dito sa ating programa by next program. Ano po? Pwede rin natin siguro, Madam, panawagan sa lahat naman nakikinig ngayon na
paki-inform natin din sa iba nating mga kasamahan para naman dun sa next Saturday, 3 to 5, magbukas din sila ng kanilang live streaming itong ating program para at least makapanood din at makapag-participate ang ating mga kasama. At yun na nga, may sinasabi si Madam Vice President, the first 10 na mag-react at bumati doon sa next program ay meron pong mga t-shirts ng UDDS na ipamimigay sa inyo. Yung UDDS na 10 million strong. Ang Yan. tinatawag natin. So okay na ba tayo? Oras mga natin? ilang, mukha yatang, hindi naman tayo overtime, ano. Pero pasalamatan natin si Chairman Ver, no, dahil siya yung nag-open actually sa atin ng opportunity para makapag-ano dito sa program na ito, no. At malaking bagay na naisipan ni Chair Ver na iano natin itong UDDS Isang malaking program. karangalan po sa akin na ang mga kaharap ko, ang mga kawayan, bubot pa po ako. At siya po yung nang open kanina dahil ang lakas ng ulan, di kami makahabol. Puti na lang, nandito to si Cabere, ang ating chairman, regional chairman for Central, NCR Central. Nanunumpa na kami next week. Next week. Next week, nandun tayo sa, Next week, October 3. October 3. October Okay. 3, okay. Sige po. Nandyan ba sila sa, mag-ano na tayo? 8 minutes na lang. Okay. Ano pa Bati-bati, ano pa ba? Oh. Okay. Sino pa ba ang babatiin natin? Okay. Yung bumati natin. Sino ba ito? Ay, si Miss Florinda Tebes. Layo niyan. Oy, Layo Region 9. Nabuhay. Ngayon. Kumusta ka, Flor? Kumusta ka? Ayun. Sabi niya, I'm watching now. What wonderful show of UDDS. Great PM, National BP, and Section EGAY. Dapat ituloy-tuloy niyo yung panonood, mga ka-UDDS. Kasi pagkatapos sa programa ng UDDS, pag-usapan natin kaibigan. Ang topic natin Senior Citizen Charter. Mahalaga to sa mga senior, mga pambata. Senior Citizens Charter. Marami sa UDDS ang senior. Citizen. Kaya ipagpatuloy niyong manood at makinig kasi issues ito ng senior citizen. At tamang-tama kasi ang anchor dito ay si Chairman Bert. Kasama natin si Ver. No, para at least baka may mga gusto rin kayo itanong, tuloy-tuloy niyo, maitanong ninyo. Nakikinig din daw si General Pedro Obaldo, ang ating regional chairman ng Region 1. Saka si Flor Dictado, Pangasinan. Naimbag nga malam yun dito, Apo Pit kani Apo Flor Dictado. Wala. Ito pa, si Trece Pagirigan ng Cagayan. Yun, sa Cagayan. Saka si Lay Ems ng Region 9. At si Lay Ems ba, ano ba ito? Vice Chairman ba? Parang Vice Chairman. Vice Chairman yata si Lay. Okay. Napakarami nating mga kasama na nandito. Maraming salamat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Ay, Miss Sheila, halika. Sandali. Ito. Overtime? Dito sa tabi ko. Dali. Dito ka. Magandang hapon po sa inyong lahat. I'm sorry I'm late. Mga ka-UDDS family. Sa inyong lahat. Imbitahan mo sila. Naanyayahan ko po kayo sa darating na September 26 and 27, mga kababayan ko dyan sa Batangas. Meron po tayong regional oath-taking na gagawin sa Magara Farm Resort, Lian, Batangas. Sana po makarating kayo at tayo po ay magkaisa. We walk together with pride. Yes. UDDS. UDDS. Thank you very much at magandang hapon po. Talagang pinilit kong humabol. Okay. Paalam na tayo. Okay, so mga kasama, mga ka-UDDS, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong manood at makinig. And we are going to have again this program
next Saturday. Live tayo ng Batangas. Live Batangas po para makita ninyo ang kaganapan doon sa Batangas. Ang nagsalita po kanina ay ang chairman natin ng Region 4A1 na siya pong pinuno ng Batangas, Laguna at Cavite region. Yan. Okay, ka naman na Vice. Ako ay nagpapasalamat sa lahat po na nag-react dito. Next week, sana po kasama namin kayo at mas marami pa ang nandito. Mga kapatid, let's walk with pride. We are UDBS, 10 million. We are patriots. We are Patriots. Thank you. Thank you. See you again. See you. The Philippines newest online radio. K5 Digital Media. K5 Digital Media. Makikinig sa'yo.